Good day mga kalakbay! Sa previous episode ng ating video ay nagmotor tayo mula Cavite hanggang Ilocos at sinubukan natin kung kakayanin ba ng Honda ADB kung 1 full tank lang. Pagpatak ng 328 kilometers o sabihin natin 330, nagbiblink na yung gas natin, no? At hindi ko alam kung saan may malapit na Shell dito, nagblink na yung gasolina natin. At syempre, good news, sapagkat kinaya ng motor natin. May natira pang 1 bar pagpasok mismo natin ng Ilocos. Kaya sa episode na ito, pagpasok natin ng Ilocos, mag-e-enjoy kayo sa mga magagandang tanawin na hindi na natin kailangan pang sadyain, sapagkat madadaanan lang natin siya along the way. Wow! Ang ganda! Oh. Hali kayo at sama-sama nating i-explore ang isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Ilocos at matakam tayo sa mga ipinagmamalaki nilang pagkain dito sa Vigan. Diretso na tayo ng Vigan na. Ito na tayo magpahinga, makaligo, makabanlaw at magkain tayo ng Vigan longganisa at bagnet doon sa may Calle Crisologo. Pinakasikat na lugar sa Vigan, yung mga ancestral houses. So, let's go! Init oh, 33 degrees yung temperature. Tara. So, yun, dire-diretso na tayo. Ang ganda ng church na to, parang ano, parang Vatican. Saan kaya? Madaanan kaya natin yan? Ay, hindi. Dito sa kaliwa eh. So, approaching tayo ng Candon, Ilocos Sur. According sa Google Map, 1 hour and 15 minutes kung tuloy-tuloy tayong tatakbo hanggang dun sa Vigan na. Pero depende, papalipad pa tayo dun sa Quirino Bridge eh. Tsaka dun sa Santa Ilocos Sur. Ganda ron, beach side. Let's go. And guys, welcome sa Candon City. Dito tayo sa Candon. Dito tayo guys sa mismong bayan ng Candon. Medyo matraffic lang dito. May pinapadaanan sa amin kanina sana yung bypass road eh. Pero ipapaiwas ka naman sa traffic. Sana pala nilikuan na namin yun. Wala eh. Hindi ko naman din alam. Hopefully hindi ganun kasama yung traffic dito sa looban. Tsaka tanghali naman, patay na oras, 1:30, like nasa loob ng bahay ang mga yan. Candon City. Ito na mismo yung town proper ng Candon. Busy area. Init. 34 degrees Celsius. Painit ng painit, padagdag ng padagdag. Grabe. Grabe, alam nyo kung gaano kainit. Ayan, 34 degrees oh. Lalo pag medyo mabagal yung takbo namin, like pag natatraffic kami sa mga bayan-bayan, sobrang init. Ramdam na ramdam namin. Yan, pag tumatakbo okay naman. Ang haba na itong MacArthur Highway, no? Simula pa ito dun sa may ano, monumento. MacArthur Highway na yun. Guys, grabe, napapapikit ako sa sobrang antok. Grabe, mga gantong oras talaga, tas mainit, nakakaantok talaga. Aircon na ako. Dagat na oh. Woo! Dagat! 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 Nawala antok ko! Ito na guys, oh, dagat na guys oh. Gilid tayo. Yun oh, dagat oh. Wow. Hanap tayo silong. Ay no, parking. Saan kaya tayo pwede? Papalipad ako para matanggal din yung antok natin. Yun oh, grabe guys, ganda. Dagat. Yes.
Yun no. Wow. 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 Ang ganda. Oh. Wow. Ganda dito guys. Ito tayo. Ganda oh. Picture muna tayo dito. Tsaka inaantok din ako. Gusto kong magising. Tara. A few moments later. Yan na, let's go. Ganda, napatagal yung tambay namin dito. Napakaganda naman kasi, tinan nyo naman guys oh. Sino ba namang di mapapatambay ng matagal dyan? Tabing dagat lang. So mga 50 minutes pa hanggang dun sa Quirino Bridge. Tara na. Salamat sa magandang tanawin, Ilocos. Ano ba to? Santa Lucia ba to? O Santa Maria na? Santa Maria, Ilocos Sur. Una ako. Okay. So sunod-sunod na yan hanggang sa pagdating natin dun sa may bandang ano, maganda ang view dun. Puro dagat, enjoy na lang natin. Vegan, 38 kilometers. 38 kilometers sa Vegan. Wow, ang ganda naman ng tulay na to. Tapos ang ganda ng bundok na yun, no? Wow, tapos tubig dito sa kaliwa. Ang ganda. Ayan, kaliwat kanan, tubig. Tapos ang ganda ng ano, landscape ng bundok na yun doon, no? Sa bandang unahan. Diyan ba yung tatawirin natin? Kahit mag-ubos tayo ng oras doon sa ano, Quirino Bridge. Doon na yung last nating stop eh. After nun, Vegan na, tapos ligo, tapos labas, Calle Crisologo. Tapos tulog, gising ng alas 10 ng umaga. Ano na to? Narvacan, Ilocos Sur. Welcome to Narvacan. Dito tayo sa Narvacan. Ganda ng bundok oh, dadaanan natin yan. Tatawirin natin yan. Naalala ko yun, inahon namin ng bike yan eh. Yung sa bago makarating na Santa Ilocos Sur. Ahon yun kasi tabing dagat siya. So rolling hills. Wow, ang ganda. Ganda ng bundok. Nga lang, mainit. Wala ba silong dito para makapagpalit tayo ng ano, baterya? Nagpalit lang tayo ng ano, nalobat na yung intercom ko. Almost mga oras ba namin ginamit yung alauna. So more than ano na, more than 12 hours na. Tuloy-tuloy, walang patayan. Pinatay ko ata saglit yun, nasa Tarlac. So ano na, halos magta 13 hours nang gumagana yun, yung intercom. Kaya sa manual 12 hours lang yun eh. Kaya chinarge ko muna saglit, and then mamaya pagdating namin doon sa may Santa, ay kakabit ko ulit. Lapit tayo. Mga 32 minutes, 26 kilometers. Ganda agad. Oh, ganda naman dito. Taka kasi yung sunset dun eh. Ganda sana kung dito yung sunset banda oh. Ito, naalala ko tong pader na to. Ito na yun, nagsimula na yung ahon dito. Dito yung part na sobrang lakas ng hangin guys. Dito sa part na to, no, nararamdaman ko nga lakas ng hangin. Ayun, naalala ko tong lugar na to. Ito, dito yung nagbablog ako tapos hindi marinig yung boses ko dahil sa sobrang lakas ng hangin. Yan, yung pader na yan, naalala ko na yan. Tapos maganda na yan dyan. Ano yan? Dagat yung view. Dyan banda sa unahan. Ganda guys oh. Wow, ang ganda. Look at that. Uy, ang ganda dun oh. Parang may bato. Ganda rin oh. Ito na, lakas ang hangin dito. Grabe. Hanggang ngayon malakas pa rin yung hangin dito. Ganda oh. Wow. Wow. Grabe, ang ganda. Wow. Ganda. May overlooking dun, no? Saglitin natin dito. Ang ganda ng view. May siomay na nagbebenta dito. Yun, oh. Ang ganda, guys, oh. Ang ganda ng bato rito, eh, oh. Yun, oh. Apakaganda.
Ganda dito pa uwi. Bukas madadaanan naman natin to, may kita natin to pag ganito. Bukas maganda to pa uwi, no? Madadaanan natin to bukas pa uwi. Tara na. Para ano na rin, mabilis na rin tayo makarating doon. Let's go. Dire-diretso na tayo doon. Hanggang doon na tayo sa may Quirino Bridge. Woo! So na, simulan na ng ahon dito. Naalala ko na to. Ito na ang start ng ahon. Itong hindi ko makakalimutan to. Pinahirapan kami sa bisikleta nito. Kala ko patag papuntang Ilocos. Pero bigla kaming ginulat ng mga ganitong ahon, oh. Naalala ko yun. Parang paakyat ng Cannon Road, eh, oh. Ganda dito, grabe. Grabe itong lugar na to. Pakaganda. Lapit tayo, 22 km. Parang ano na lang yan, Tagaytay to SM Palapala na lang yan. Tapos ang ganda tingnan nito, guys, oh, pauwi. Sarap. Kasi dito sa side natin yan bukas, eh. Ganda nyan. Oh. Wow, coastal area. Ganda sa sur. Ganda pa ng mga daan. Hindi katulad yun sa pa-south. Grabe, ang tagal ng biyahe namin dun dahil sa lubak-lubak na mga daan. Hindi ko alam kung ito na ba yung bridge. Eh, no, kasi may bridge dito, eh. Ito na ba yun? Pero according sa ano pa, 12 km, ito na yun. Alam ko ito na yun. Oo nga, ito na nga yun. Yung Quirino Bridge. Yeah, this is it. That's it. Ito na yung, bakit dito 12 kilometers pa. Uy, yung kambing. Bakit nagcho-choke dito sa tulay? Ito na, yung Ilocos, yung Quirino Bridge. Dito na tayo. Nung oras na, alas 3:12. Saan kaya itong Quirino Bridge na to? Alam ko ito yung Quirino Bridge, eh. Oh, this is it. Ayun yung tulay na nasira, yung kabila. Ito na. Ayan, oh. Naputol yung gitna. Yung old bridge. Dito na tayo. Ito na tayo sa tabi. Palipad lang tayo ng drone bago tayo dumaan dyan. Dito na tayo sa may Quirino Bridge. Yung tinuturo ng Google Map mali, eh. Parang 12 kilometers para. Pero ito na yun, oh. Tignan nyo, guys, so naputol yung yun yung old bridge. Ito yung new bridge. Yan. Ito yung new bridge. Ayun yung old bridge. Dati may nakasulat dyan na 1 Ilocos Sur. Kaso hindi ko maalala kung ano yung recent na bagyo na yun na tumama rito. Kaya yun, putol yung gitna. Ito yung new bridge. Ganda rito. Time check 3:15 siguro. Ganda. Sarap ng hangin. Tara. A few moments later. Ayun na, tara na. Diretso na tayo sa mismong vegan doon sa hotel na tutuluyan natin. Let's go. Grabe dito, guys, oh, ang ganda, oh. Wow, look at this bridge. Kaso naputol yung bridge doon, no, yung old bridge. Ganda pa naman sana doon. May may 1 Ilocos Sur na nakalagay. Tapos nakaganon, no.
So 12 kilometers dun sa may hotel. Saglit na lang to, mga 15 minutes. Darating tayo ng mga 4. So tama lang, yung tinatarget kasi namin talaga, marating namin yung Vigan ng alas 4 para medyo pababa na yung init niya. Kasi pag nakarating kami doon ng maaga-aga, mainit pa. Hindi pa masarap mamasyal doon sa Calle Crisologo ng mainit. Dito na rin yung daan ng Vigan, tsaka yung daan ng papuntang norte. Dito rin. Welcome to Bantay, Ilocos Sur. Nandito na tayo sa Bantay. Jollibee Bantay, 10 km. And then yung Vigan, ano yun, parang looban na lugar. Welcome guys, dito tayo sa Vigan. Vigan! Siyempre, dahil andito tayo sa Vigan, kakain tayo ng vegan longganisa. Matik yan. Kakain tayo ng vegan longganisa. Pero check-in muna tayo dun sa hotel natin. Ayan, 4 minutes. Welcome to Vigan, sabi ni Jalebe. Ayan o si Jalebe. Nabati kayo ng welcome to Vigan. Parang ang lamig dito, no? Parang bigla naman yung simoy ng hangin. Dire-diretso lang, pero traffic eh. Saan ba pwede dumaan? Ito, Vigan. Parang ano to, Kapitolyo. Ang laki eh. Ito na yung mga ancestral houses. Mamaya doon tayo sa Calle Crisologo Street. Ay grabe, sobrang traffic dito sa papunta ron sa hotel. Makapagbanlaw tayo. Labas tayo ng alas 5. Tama lang isang oras sa preparasyon. Tapos labas tayo hanggang sa abutan tayo ng sunset, hanggang sa dinner na. Yung mga ano dito, parang nasa Intramuros ka. Mga ancestral house, no? Parang mga panahon nila Tandansora na ano. Mga bahay-bahay. So guys, no, nakarating na kami dito sa may hotel na check-in na namin dito sa Vigan. Ang pangalan ng hotel na yan is Happy Gray Hotel Vigan. Ang price niyan medyo mura lang yan, nasa 700 pesos lang yan, 720, mga ganyan. So dalawa na kami noon, isang kwarto. At nung nagbike din kami ng Pagudpod, dito rin kami nagbook ng hotel nung pangalawang araw namin. Kasi yung second day namin, San Juan, La Union hanggang Vigan nung nagbike kami. So dito rin kami nagbook nun, dito rin kami nag-check-in nun. At okay dito, maganda yung kwarto. At talagang mura, no, budget itong hotel na ito. So yun. Sa third floor, 16. Lumiit yung kwarto namin. Last time, malaki yun. Actually yung kama, queen size bed. Pero ngayon ito, medyo mas maliit na siya. Pero at least, diba, sarap, aircon. Check natin yung CR nila. O, diba, may heater. Pero hindi natin kailangan yan kasi mainit-init sa Vigan. Sarap dito magbubad sa aircon. Na-freshen up na tayo para punta tayo ng Calle Crisologo. Mga 5 PM. Anong oras na ba? Ayan, 4:15. So may isang oras pa tayo para mag-ayos-ayos, maligo, tapos let's go to Calle Crisologo. A few moments later. Pupunta tayo ng Calle Crisologo ngayon. Yun o. Tapos na kami mag-freshen up, tapos na kami maligo, tapos na kami magpalit ng damit. Lahat. Ayan, punta na tayo ng Calle Crisologo. Lalakad na lang tayo. Meter. Wala pang 1 kilometer yun. Konting lakad lang. Lakad tayo. Tapos picture tayo sa Calle. Diyan nakaparada yung mga motor natin. Ayan, dito na. Motor ni Scania, yun. Nakalak ba to? Let's go. Lakad tayo dito. Tapos kakaliwa lang tayo banda dyan. Mga 100 meters lang. 500. Kakaliwa tayo doon sa may intersection dyan. Ito na, ito, Calle Crisologo na to, nababasa na ba? Calle Crisologo. So ito, dire-diretso lang natin yung lakad dito. Matutumbok na natin yung sikat na mga pasyalan doon pala sa dulo pa. Pero malayo pa. So, konting lakad siguro, mga 500 to 600 meters. Ito yung mga bahay guys, tignan nyo. Papunta pa lang tayo doon sa may heritage pala tawag doon. Yung parang sikat na picturean dito sa Calle Crisologo. Yung mga lumang bahay, parang mga panahon nila Rizal, oh. Mga ganito sa sa Calamba. Tapos sa
sa Intramuros. Sa Intramuros naman mga malalaki na structure na ancestral yung dating. Ito school, vegan. Sakto yan, no? Sunset. Pagdating natin dun, may magandang spot ng sunset dun sa Kali Crisologo, guys. Pa-picture tayo dun. Let's go. Eto na guys, oh. Nagsimula na yung cobblestone. So, konting usog na lang dun banda. Dun na yung mga talagang picturean area sa may Kali Crisologo talaga. Ito na guys, andito na tayo sa mismong ano. Ito na, sunod-sunod na yan, mga kainan. Pero doon pa talaga yung ano, doon pa banda. Yan. Saan natin doon. Mga kainan dito. Mamayang gabi mas maganda rito pag nabuksan na yung mga ilaw. Ganda na yun. Ganda mag-picture dito. Papalapit na tayo. Diyan na yung Heritage Bakery. Diyan sa area na yan. Sunod-sunod na yung mga well-known na pasyalan dito sa Kali Crisologo. Maganda na dyan. Magkalesa na lang tayo mamaya. Pag tinatabad na tayo maglakad. Mamaya. Ito na talaga. Ito, Heritage Bakery. Horse. Kawawa na may horse. Pagod na yung horse. Oh. Saan ba tayo kumain ng ano tayo ng vegan longganisa tsaka bagnet? Ay, mga mga paninda rito. Hanap tayo ng bag no yung ratan na bag. Ay oo, naganap ako noon, naalala ko. Tapos wala akong nakita. Oo, naalala ko, naganap na ako ng ratan dito na Last punta namin dito yung nagbike kami. Naghahanap ako ng ratan na bag. Yung may vegan na nakalagay dun sa ratan na bag. Kaso wala akong nakita. Kasi nakita ko yung sa kaibigan ko na si Carlo. Sabi ko, saan mo nabili yan? Ngayon, tingin-tingin tayo, baka may makita tayo. Yung ratan na bag na may nakalagay na I love you. Ayan, katulad na ito, meron Ayan, yung mga ganyan Ayan natin, tanong natin. Dami dito mga pang souvenirs, guys. Ate, bayad kami dati. Tayo dito ng cup dito sa vegan. Para may souvenir naman tayo at pasyal tayo dito, di ba? Para may souvenir. Saka mahilig din ako sa cup. Lalo pag tumatakbo ako. Talagang nagsusumbrero ako tayo. Ba? Ganda. I love vegan. Ayan, binuksan na yung ilaw guys. Nabuksan na yung mga ilaw dito. Mamaya mas maganda na mag-picture dito. Pag medyo blue sky na yung madilim na yung langit. Right? Dumidilim na at paganda na ng paganda yung Kali Crisologo guys. Diba? Mas maganda pa yan mamaya pag medyo dumilim na yung langit. Bawal mag-bike dito Ayun Gahanap kami dito na makakainan ng vegan longganisa. So kailangan makakita kami ng vegan longganisa ngayon. Hanap tayo ngayon ng restaurant na may vegan longganisa. Ito kasi, yan, pakita mo. Wala na silang dine-in. Tinuro ni ate, dun banda. So, maghanap tayo dun ng may vegan longganisa. Dun tayo mag-dinner. Sa may vegan longganisa. Pero nasa vegan tayo. Nasa Ilocos tayo. Kakain tayo ng empanada. Mamaya na tayo kumain ng kanin, yung vegan longganisa. Dito lang malapit, kakanan tayo dyan. Dito kasi sa main highway. Walang nagbebenta Lagi tayo inaalok dun sa Yung kain muna tayo, syempre. Mas matindi lasa nito. Empanada, tikman natin. Empanada. Malayo yung lasa ng empanada dito. Na empanada na binibenta sa atin sa Cavite.
Ha? Ha? Kaya ba tayo vegan longganisa yung ating ulam? Ito talaga yung rason ba tayo pumunta dito. The main reason bakit kami pumunta ng Ilocos Sur para kumain ng vegan longganisa. Yun lang, wala na ibang dahilan. Ba? Taping cravings. Try natin to guys. Sikat tong avocado ice cream dito eh. So, deliver daw ako ni Scania. Hindi natin alam kung magkano. Avocadoria. Para siyang mango graham pero let's try. Tara. Ayan yung price niya. 140. 15 pesos lang i-add mo. May ano ka na, malaki na yon. Ha? Oo nga, yung maliit lang. O malaki na lang. Malaki na lang bilhin mo, 15 pesos lang naman eh. Yun, ganyan. Isa pa, sir? Opo, isa pa. Anong size po? Yung malaki na sa kanya. Ice cream pala siya guys. Ganun. Haha. Ito yung ano yung avocado shape. Ang sarap na itong avocado ice cream nila. May almonds pa kasi. Ayun o. Ayun o, titignan mo. May almonds. Kung ano-ano regado. Ang tamis ng avocado. Harap. Ice cream na ice cream. Yes. Tikman mo. May ano eh. Almond. Lasa. Sarap ah. Diba sarap? Milky yung avocado. Ice cream milky. Ice cream yummy. Sarap na itong avocado ice cream. May almond kasi. Ayun o. May almond niya. Tapos may sago. Parang shake. Ang tamis ng avocado. Magatas. 140. Panalo. Trending tanta dito. Guys, good morning at we're checking out. Check out na tayo at maganda tong ruta na dadaanan natin pa uwi kasi yung nadaanan natin kahapon nasa kabilang kalsada tayo. Pero ngayon, dahil yung pabalik natin, tabing kalsada nasa kanan natin. Mas maganda yung view nito. Pero may tatry tayo dito, yung sinanglawan, yung sikat dito na soup. Beef soup daw yun eh, parang laman loob, ewan mga ganun. So, may nag-suggest lang sa atin. So, try natin. Tara. Pauwi na rin tayo. Let's go. Pupuntahan natin dito yung yung first sinanglawan. Kaka-check out lang natin sa hotel. Nirekomenda lang sa atin. Ano to eh, parang sikat na pagkain. Okay lang pagkain dito sa Ilocos. Ayan. May nagrekomenda lang sa atin. Kasi na-try na natin yung bagnet, na-try na natin yung bigon longganisa, na-try na natin yung empanada, try natin tong sinanglawan. Ayun o, yun. Yung may mga kumakain. Tanong mo kay ate. Ate, saan yung ano? O, yun nga. Dito pala eh. Yeah. Tayo sa may first sinanglawan. Daming tao guys, medyo pila nga lang. So ano nga to? Well known na kainan dito sa Ilocos. Ayan o. Tikman natin yung sabaw nila. Parang papaitan eh. Naaamoy yung amoy ng sabaw, parang amoy papaitan. Pero hindi ko alam. Kaya natin. Ayan o. Dami nga lang o. Medyo may pagkapila ng konti. Boss, testing natin boss. Ayun o. Hanap tayo po, sa labas tayo. Ha? Sa labas tayo. Kung amoy papaitan yung sabaw niya. Pero hindi ko alam kung gano'n ang lasa niya. Sama natin. Ayan guys. 90 pesos. Oo. Parang amoy papaitan yung sabaw eh.
Masarap yung sabaw nila guys, maasim-asim. Para siyang may pagkahawig sa lasa ng papaitan. Pero ito, mas may pinaasim pa na sabaw. Diba boss? Oo, mas masarap. Kaya mo tayo? Para meron tayong energy magmotor pa uwi. So yun, pauwi na rin kami nung time na yan. After namin kumain ng lunch, dumiretso na rin kami pauwi. So one shot namin ginawa yan kung paano kami pumunta dito, ganun din pauwi. So pero may mga stopover naman, no? Parang tinahi namin yan every 100 km, stop, kain, tas 100 km, stop, palamig ulit, tapos merienda hanggang sa makarating kami doon sa lugar namin. So yun, salamat sa laging sumusubaybay, salamat sa lahat ng palaging nanonood ng ating mga channel. Hanggang sa mga susunod nating biyahe, ride safe and God bless sa ating lahat.